Warning. This podcast contains spoilers. Third World Cinema Club. Hello everyone, welcome to Third World Cinema Club. Yan. I'm John Tawasil from Present Confusion. I'm Princess Kinok of Film Police Reviews. And today we're joined by a very special guest. Of Yeah. course, all of our guests are special, but it's a very special guest. Very Please special. introduce yourself. Hi, ako po si Top Nazareno. Ba't feeling ko parang may camera nakatutok sa akin? Nakangiti ako ganyan. Ako po si Top Nazareno. May couch pa, no? Oo eh. Director ng Edward at Kiko Boxingero. Yan. Yay! So, Edward is debuting in cinemas this Wednesday. Yes. So, we decided to Finally, finally get your schedule. Yes. Yes. Nagtagpo din. to talk about this very Special film. special Cinemalaya film. Yes. Yan. So, I guess start tayo with parang saan nanggaling yung konsepto mo ng Edward? Back in 2017, right after nung first feature ko, nung Kiko Boxingero, parang nahilig kasi ako sa European films that time na about father and son stories. Like, yun yung pinaka naging, kumbaga yun yung mga minamarathon ko that time. And after Kiko Boxingero, parang nabitin ako. Sabi ko, gusto ko pa ng isa pang father-son story. So, dun siya nagumpisa na parang gusto ko lang gumawa ng isa pa. Tapos, yung co-writer ko, si Denise O'Hara that time. So, nag-brainstorm kami. Ang tagal namin nag-brainstorm. So, hanggang nakabuo kami ng concept na based din sa personal experience niya na na-try niyang tumira under the bed kasi may sakit. May pasyente siyang binabantayan. Si Denise O'Hara? Si Denise O'Hara. So, ayun, minerge namin yung fascination ko sa father-son stories and yung experience niya. So, gusto ko rin kasi ng coming of age. What if doon siya nagbinata sa loob ng ospital? Kasi ang tagal ang tagal ng mga nagbabantay sa loob ng ospital. So, doon siya unang nabuo yung germ ng pelikula. So, Earlier pala, kami, friendship building, gano'n. Friendship. Over Ice coffee. Yeah, over coffee, gano'n. Kala nila nag-network kami dito, gano'n. So, Networking. napag-usapan namin yung background ni Top. Oo. So, ayun, can you tell us din naman a little bit about your background before you started with film? Graduate ako ng information management. And then, after graduating, 1 year akong tenga kasi I found myself applying for a position na hindi related dun sa course ko, sa information management. Nag-apply ako sa PA sa ABS. Okay. So parang weird lang. So, parang dun talaga ako tinatawag. So after nun, may nagbiro sa akin na pwede ka mag-direct, ganyan-ganyan. So tinuwanan ko lang. Then after 1 week, ayun na, nag-enroll na ako ng multimedia arts sa Binild. So yun. Then, habang nag-aaral ako ng multimedia arts, nag-workshop din ako sa Mowel Fund. And then doon na lumawak yung network ko kasi Mowel Fund is, alam mo na, puro film people talaga. Yes. So, yun. So yun, nag-aral ka sa parang multimedia arts, Oo. And medyo then- mga film courses. So, Kasi, di ba si Top, you started in the industry as an editor. As an editor. Editor. Yes. So, yun, parang ang interesting lang kasi parang, okay. So, nagkaroon ka ng eye for details sa MMA or multimedia arts. Sinapply mo siya as an editor. And then, nag-break ka out of your shell. At yun, you're trying. I think ang Directing. goal ko naman talaga ever since, ang pinakagusto ko naman talaga is to make a film. Nagkataon lang na MMA ako and parang yung editing yung pinaka tool na nahasa ko that time. At malaking element of storytelling for me. Kasi visual storytelling. Yun. So doon ko siya natutunan. Would you say na, since kasi napansin ng mga friends ko na nakapanood ng dalawang mong films, na parang you're very keen nga sa details, like yung longevity sa ospital, tapos yung precision ng coming of age nung dalawang films. Would you say na essential part na nag-start ka as an editor? Kasi parang alam mo yung sequences, gano'n.
Oo. Feeling ko, kahit hindi ako conscious, malaking part siya kasi since ayun nga, European films yung naging influence ko that time, mas gusto kong niraramdam yung mga eksena rather than, baliktad nga editor di ba normally, kakat niya yan, ganyan, mahilig siya mag-cut. Pero ako parang, mas gusto kong binababad siya, mas gusto kong na-immerse yung audience dun sa mundo ng character. So, I think being an editor is knowing where to cut when it's necessary. Dun lang siya. In fairness nga, napansin ko, especially with Kiko Boxingero, na tipong yung year na yon, Kiko was the shortest film dun sa Cinemalaya. Pero it still managed to tell a complete story from start to finish. So, nakuha ko yung parang, I guess you can describe it as parang yung precision ng pag-edit niya. Moving on to something na tinanong ng kasama namin. You talked about, yun nga, you're interested in father-son dynamics for your first two films. May plano ka bang parang i-trilogy siya, gumawa ng pangatlong film along that line? Yes, plano ko siya trilogy. Biglaan lang yun, parang hindi ko naman siya plinano talaga. Parang after lang nung second, parang tutuwa lang talaga ako. Wala akong father issues so hindi ako i-judge. Tapos parang napansin din nung, actually si Tristan to, napansin na from Kiko to Edward, patanda yung main character. Teenager si Edward. Yung third is young adult na. Yes. So mas matured yung problems niya. Ang interesting lang kung paano i-deal ng isang adult yung father issues niya na hindi niya matakasan, di ba? So yun, essential siya sa isang lalaki yung tatay mo kasi doon ka kumukuha na yun yung father figure mo, yun yung role model mo supposedly so yun. Parang galing mo na kasi sabi mo galing lang siya sa brainstorm yung idea ng Edward. So ibig sabihin parang yun nung pinitch mo yung Edward with Denise, was it in your mind na parang, okay, since ginawa ko si Kiko Boxingero na bata si Kiko, ganyan, dapat ito, teenager na siya. So, sa next, ganun din ba? Parang, naka-instill ba yun sa utak mo na, or nakaplano ba siya na parang, ganun? Or... Natatanda yung... Oo. Ngayon, after Edward, nung ginagawa ko ng Edward, naisip ko, parang maganda yung pangatlo, mas matanda, mas matured, mas mabigat yung problema niya. Oo. Parang the films themselves come of age Oo. Parang gano'n. Pero do you plan to like make a movie in between? Na hindi siya kasama doon sa off trilogy? Siya dun sa, Hindi siya kasama sa... oo. Gagawa ko ng pelikula pero baka hindi pa yung pangatlong installment ng trilogy. Baka mag-iba muna ako. Kasi medyo walang pera sa no? Okay lang yun. We understand. Yes. Tsaka gusto kong, ayoko siya madaliin, honestly, more than anything. Kasi, ayun, since pangatlo siya, mas gusto kong kasi yung Edward nga, ang hirap na nung research Parang isang taon kami nag-research. So yung pangatlo, mas gusto kong parang pinupush ko lang din yung sarili ko. Parang what's more to tell sa dynamics ng mag-ama. So, ayun. Speaking of research, could you tell us something about paano mo ni-research yung ginawa niyo sa Edward? Especially yung medical aspect niya. Kasi, nung pinanood ko yung Edward, nagtrabaho ako sa isang government hospital. Yan, PGH ako nagtrabaho. As in, parang puma-flashback ako sa mga naranasan ko nung nagdo-duty ako doon. Yung mga bantay, meron silang antayan sa labas, kung ICU, kung nasa loob, kasama sila sa kama, nakikitabi, minsan sa ilalim talaga sila natutulog. Walang perang pangbili ng, kunyari, ng gamit, o kaya pangbili ng tests. Diba? Tas yung, sa amin, centralized yung laboratory. Pero I'm assuming, yung test dun sa Edward, sinend out pa nila. Ganun yung peg. Kasi wala silang facilities for that kind of test. Kaya natagalan. So, ayun. Could you tell us something about yung research process niyo? Yun, nung naisip namin yung concept, natanggap siya sa Cinemalaya, medyo plain pa yung script. Hindi pa siya ni-research talaga. Premise lang talaga ng
ng isang batang natutulog sa ilalim ng kama. Then, pumasok na yung isa pang co-writer, si John Bidia. So, doon na kami nag-start talaga mag-research ng matindi, as in immersion, interviews. Pumunta kami sa iba't ibang hospitals for 5 months. Pumunta kami sa PGH ng I think at least 4 times. Nag-observe lang kami doon. Saan kayo nag-stay sa PGH? Iba-iba. Iba-ibang lugar? Sa ER. Sa ER, okay. Kasi in-observe ko, kasi yung ER that time, hanggang ngayon yata nire-renovate. Nire-renovate na, so wala na siya. Wala na yung ER as we know it. Oo. Yun yung una ko nakitang ER ng PGH. Hindi ko nakita yung una eh. Kung ano siya dati. So, na-culture shock talaga ako. Sobrang hectic Grabe, talaga. sabi ko. Pero sobrang kalmado ng mga nurses. Parang kung araw-araw mo ba naman kaharap yung mga ganon, di ba? Sanay na eh. Oo. So, ayun, sa ER, sa mga wards, then may interviews din kami with the doctors and yung ibang bantay sa PGH. Then, isa lang yun, PGH lang yun. Doon ko nakita yung bayantayan talaga. Bantayan-tayan. Bayantayan. Doon medyo malala talaga siya. Tapos, saan pa ba? Punta pa kami Laguna. Kasi tertiary hospital ang PGH, di ba? So, sabihin sila yung mas may gamit, mas may kakayanan sila. Gusto niyo parang provincial naman. So, yung pelikula namin, gusto ko siya na mag-reflect sa Philippine healthcare system in general. Hindi sa tertiary hospital or sa primary. So, pumunta rin kami sa primary sa probinsya, sa Laguna. So, ganun din, interviews. As in, buong araw, nakaupo lang kami doon. Tignan ko lang yung mga pasyente. Sa orthopedic. Doon talaga nakita ko talaga with my own eyes na natutulog under the bed yung mga sa ilalim ng kama talaga. Tapos sa hallways nandun yung mga pasyente. Minsan sa dami ng kama, parang nagsispill out yung mga kama to the hallways. Even sa yung parang veranda nung kasi nasa labas sila ng ward, kasi nasa outdoor, di ba? Kasi may sakit, di mo naman pwedeng itaboy, di mo pwedeng pauwiin lahat. Di ba? So, ayun. In terms of, milieu, yun yung ginawa namin. In terms of characterizations din. Nag-interview kami ng mga bantay, batang bantay. Doon sa medical side naman, meron kaming consultant talaga. Na marami. Pero yung isa, nakasama namin during the shoot. Hindi ko na bibigay name niya kasi baka siya. Basta nurse siya. Tapos, as in, ang dami niyang input dun sa mga personal experiences niya. So, dun namin kinuha yung process, yun kailangan pa ipadala sa labas yung test, 3 weeks siya, gano'n. I think meron pang nag-comment online, may nag-send sa akin na talaga ba 3 weeks? 1 week lang yung sputum AFB, ganyan. Ang sputum AFB, kung within the same hospital, kasi sa lab ako nagtatrabaho, ang sputum AFB within the same hospital, isang araw lang yan. Ay, may expiry date yun, di ba? Ay, expiry sa pag sa sputum ko, 1 day lang yan. Pero multiple days kasi yan. Kukuha ka ng multiple sputum samples. Pag send out siguro, mas matagal. Ang inisip kong fit sa ganyang time frame na yung hindi masyadong unreasonable yung pag-send out, culture. 3 to 6 weeks yan. Mga 6 weeks siguro. Tinanong ko yun sa dun sa consultant namin during Cinema Live Week. Sabi ko, ganun ba yun? Sabi niya, hindi. Sa amin, hindi. Yung Sweet FB, 3 weeks talaga. 3 weeks talaga. Yes. So imagine mo 1 day, tapos naging 3 weeks. Sa probinsya siya nagtatrabaho? Hindi. Dito. So send out. Oo. Grabe ang turnaround time. Alam ko, lang din yung parang pinagagalitan nga ako pag yung sample ko, alam nila na parang 3 days or more yung sample ko. Nasuspoil yun pag Sabi ko, pinakami ba na yun? Joke. Kasi ang daming kasi yun yung din, yung mahirap din dun sa pelikula kasi walang isang Source. Kwento. Kasi iba-iba, per hospital, iba-iba yung nangyayari. So yun din yung mahirap. Doon naman sa pag-cast nyo kay Edward, si Luis Abuel ba ang first choice niya? Si Luis Abuel. Normally kasi pag nagka-casting ako, meron akong mga napanood na before sa theater or sa ibang pelikula. Pinapahanap ko yun. So, papuntahin niyo si Luis, hindi ko siya pinahanap. Nakita ko yung, the night before, sinend sa akin yung list
mag-auditions for the next day. Aha. Tapos naalala ko siya, parang familiar yung name na to. Parang naalala ko siya nung bata siya. Tapos, sobrang low-key nung bata. So, wala siyang, hindi masyado active yung Instagram niya. So, hindi ko alam kung ano yung itsura niya ngayon. Bilang ang tagal ng active nung Instagram niya. Ganun anong first audition day, hindi siya naka-attend. Sabi ko, ba't ganun? Wala akong makuha dun sa first day. Parang walang pumasa for me. So, nung second day, sabi ko, try naman natin ulit, ipatawag ko. Kasi gusto ko siya makita. So, yun, buti pumunta siya. Tapos nagulat akong laki na niya. Tapos nakita ko pa lang siya, parang sakto yung itsura niya. So, yung yung sa looks, pumasa agad. Then, nung auditions, pinag-pray ko talaga na, habang nag-audition siya, sabi ko, sana magawa niya yung pyesa, ganun. Kasi kung hindi, ang hirap maghanap ng iba. Then later on, nalalaman ko na, kaya pala siya hindi nakapumunta yung first day kasi that time, puro galing siya sa maraming rejections. Audition. So parang, nung time na yun, may conflict sa school. Parang naisip niya, unahin ko na yung school, di naman ako makakuha dyan. Oo. So, Na-burnout siya ng slight. Oo. Tsaka school na lang. Oo. Yung kitagaran pa siya. So feeling ko, meant to be. Para sa kanya talaga yung... Oo. At sakto kung kunyari puro rejection, di ba yung character ni Edward is parang nireject na siya ng mundo na doon na siya sa ospital. May hugot siya. Perfect! Kamusta naman yung reaction niya sa reaction ng mga tao to the film? Si Luis. Sobrang saya niya. As in, kasi lagi siya kachat ko siya araw-araw, lagi yung nag-message siya. Sobrang saya niya talaga dun sa... Kasi ngayon nasa na siya may teleserye na siya Right after Edward, nakuha siya sa teleserye. So, That's nice. Ang nakakatuwa bilang director din kasi syempre, parang nagawa ko na maayos yung trabaho ko, sabihin. And masaya din ako for him kasi nga, ayun, coming from the rejections and sobrang deserve niya kasi, napaka-humble na bata, napaka-low. So, ayun, one time nanood kami sa Cinemalaya ng galing kami sa event yata. Tara, nood tayo, ganyan. Tapos, hindi alam ng tao kasi parang halfway na kami pumasok. Parang hindi siya makatingin talaga dun sa mga eksenang like dun sa part na hindi ko na spoil ko pero basta may mga parts na hirap siyang gawin kumbaga kasi yung pelikula kasi coming of age talaga siya ni Luis sa totoong buhay. Yung mga ginawa niya dun hindi pa niya nagagawa talaga sa totoong buhay. Okay. So ayun yun, hindi ka na Sige. kaya dahil dyan manood ka bukas na Manood ka. Guys, noon tayo kayo. Tapos yun, so yun, pag may mga scenes na gano'n, as in nagtatago siya, hindi siya makatingin. Ang cute. Ganun siya ka... nung gila pa namin, kasama niya yung family niya. So katabi niya yata yung mom niya or something. Nagmumura yung character niya. So hindi siya nagmumura talaga sa totoong buhay. Kasi mabait na bata si Luis. So talagang nakaganon daw siya. Nagtatago talaga siya. Cute. May relation ba siya kay Abuel? Hindi. Tommy Abuel? I think Lolo niya. lolo niya, pero hindi direktang lolo. Parang grand nephew. parang gano'n. Okay. So talagang instilled sa kanya na mag-artista. Somewhat. I think so. Nag-start siya sa commercials Okay. Yun. How about yung character naman ni Ella Cruz? Since silang dalawa basically yung parang center. Other than sila ni Nido de la Paz. How about si Ella Cruz? Paano yung audition process? Yung audition ni Ella. Nag-reading kami ni Ella. Maraming nag-reading nun From Viva din. Medyo matagal. Doon kami pinakamatagal na naghanap sa role na yun. Kasi kasi inuna namin si Edward. Kasi everything else will follow na diba? Kailangan yung pairing. So, ang hirap hanapan ng perfect pair ni Luis. Yung kahit nagmumura, charming, yung kakapitan mo pa rin yung character, yung ganon. Yung kahit tarantado, mahal mo pa din, parang ganon. So, nag-reading kami. Nung nag-reading kami actually, kasi minsan pumipikit lang ako, pinapakinggan ko lang siya. Parang very sumuswak yung parang naniniwala ako na laking kalye tong babaeng believable. Oo, parang ito yung makakasalubong ko sa may amin. Kasi taga-Tondo ko diba? So, ayun. Parang isa sa last na nag-auditions. So, and Viva din yung producer. So, malaking bagay din yun.
Sinuggest siya ni Viva din. Oo, nagpadala si Viva ng mga artists Okay. sa auditions. Ano ka na? Mag-audition ka na. Sinimula 2020. Tapos pang 16-year-old, no? In fairness kay Ella, parang chameleon siya dun sa hindi ko na-recognize na siya yun. Although nakikita ko siya sa iba niyang films. Dito sa film na to parang si Ella Cruz pala to. Parang ganun talaga. Siguro kasi parang hindi mo expect na gagawa siya ng ganung role. Coming from mga roles na tweetums. Patwitams yung mga roles. I think kaya niya rin gusto yung gawin to kasi talagang gustong-gusto niya gawin yung role. Kasi alam niyang meron pa siyang ibibigay eh. Gusto niya maging, actor ako eh. Gusto kong mag-explore. Hindi ako, ayoko makahon, parang gano'n. Oo. Nakita mo kanina na actually, parang 1 week na lang before Cinemalaya, nagre-reshoot ka pa. Ganyan. Oo, day 11. Ano yung mga pinakamadaling parts nung pag-shoot ng Edward and ano yung pinakamahirap? Pinakamadali. Madali muna yan. Pinakamadaling part, in terms of staging, dumaan tayo sa pinakamahirap. Pinakamahirap talaga, kasi yung pinaka-stressful na araw for me, yung ER scenes. Kasi long take siya. Especially in first year. Yes. Yun yung pinakamaba. 4.5 minutes yata. Yeah, it's a long. Ang ganda ng... Okay lang kahit i-spoil nyo ng konti. Ano yun? Confrontational scene? Ganun? No, it's just setting the scene at the milieu eh. Ayun. Tapos, yun, basta. Madami kasi sa ER, di ba? Parang makita mo yung parang a day in the year. As in, ganun-ganun talaga. Ayun, nagtuturo ako sa med school. Sinasabi ko sa estudyante ko, kung may oras kayo, alam ko nag-aaral kayo ng marami. Kung may oras kayo, panurin nyo to para pagpasok niyo sa ospital, makikita niyo, parang ganito yung ma-experience sa ospital. So yun yung ilang scenes pa kami. I think mga 4 yung ER scenes yata namin. Pero yung first sequence na yun, yung first sequence ng pelikula, yung mahaba. Parang nag-on the set kami, nag-call kami 4 a.m. Kasi lahat kasi yun extra eh. So hindi rin functional yung ER, so binihisan siya ng production design. So yun palang ang tagal na. Tapos yung talents, kailangan mo pakabitan ng swero, ng lahat. Dapat iba-iba sakit nila lang. Hanggang parang naman lahat sila may lagnat lang. Hindi naman pwede. Or gastro lahat. Parang school clinic lang yun, diba? So, ang tagal nun, natapos, tas may rehearsal with the camera, rehearsal with the talents lang, then rehearsal with the actors. Natapos namin yung from 4 a.m., tapos kami mga lunchtime. At mga 3 takes lang yun. Yes. Tas yun lang. Yun lang yun. Oh, wow. Ano naman yung pinaka-madali? Pinakamadali. I think, hindi ko na alam kung ano yung pinakamadali. Pinaka-nag-enjoy na lang siguro. Pinaka-nag-enjoy. Pinaka-nag-enjoy ako siguro yung scenes nila si Edward tsaka yung kaibigan niyang si Renz. Na very lalaki kasi parang, ewan ko, feeling ko kasi ako yung nung high school kasi ako parang ganun yung barkada ko. Hanggang ngayon pag nagkita kami, ganun kami mag-usap. So ang dali niyang i-stage, ang dali niyang i-revise. Parang minsan nga wala na akong script nun nakabulat lang. Sinayaan ko na lang. Lalo na nung gamay na naman yung isa't isa. Nung minsan wala na kaming script, si Luis tsaka si Elijah, close na kasi kami. Bullets lang. Tapos minsan, basta ito lang yung mangyayari, kaya nyo na yan, ganyan. Kasi, si Elijah kasi lalaki naman siya. Matagal ko ng kaibigan si Elijah. So, alam ko na yung kakayanan niya. So, alam mo yun, parang ang dami kasing pwedeng puntahan ng usapan nila eh. Na hindi mo kailangan isulat. Tapos matatawa ka na lang na kung saan napunta yung eksena. So, hindi ko sila kinakat. Parang nayaan ko lang sila. Speaking of yung references mo na highly influenced ka ng European cinema, anong particular films yung nag-inspire sa'yo? For this film. Siguro halo-halo na nito. Nung coming from Kiko, parang like The Kid with the Bike. Si Vittorio Sica, tama ba? Bicycle Thief yun eh. Bicycle Thief. Darden, yeah.
Rider din. Kid Third. with a Bike. Kid with the Bike. Kid with a Bike. Yung mga films nila actually, puro father, son. Marami silang father, son. So, ang galing ng storytelling nila na sobrang raw. Si Correda. So, isa Yung yun. mga akala mo talaga. walang mangyayaring masama. Oo. Tapos yung pala may ano. Actually, nung dinevelop ko tong Unexpected. after Kiko, sabi ko gusto ko gumawa ng pelikulang wawasakin ako after. Yung hindi ako, yung iiwan niya akong duguan. Wala akong, Actually, napansin namin yun. Actually, tanong yun eh. Na tipong, parang sino ba nanakit sa'yo? Yun yung favorite Rest namin baka tinatanong namin. yung mga sa mga tao. hindi ko alam, pero nakikinig lang ako sa pelikulang Sino na nakit masakit. Kasi parang yun yung tatatak sa yung mga pelikula. Yung, May kirot eh. May kirot o yung iiwan, yung hanggang pag-uwi mo, maalala mo siya. Oo. Kasi Tama sinaktan naman. ka niya. Ba't mo, ano ko ba tong, ba't ko sinaktan? Specifically sa akin, Kiko Boxingero yung kumatak sa akin. Kasi may relationship din ako with, kasambahay na parang si Kiko and si Yayo Aguilar. Na sobrang nakarelate ako. Na tipong, parang for the whole film, parang okay lang naman yung father-son, dynamic. Pero alam ko, it will work out between the two of them. Pero nung pagdating doon sa yung pahuli na, talaga, bumuhos talaga luha ako doon. Pulang-pula yung mata ko. Nung wala na si yung tatay niya. Tas parang sila na lang ni Yayo Aguilar. Ang galing-galing na pagagawa. I have a question with with Mamang. 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 Kasi siya yung nag-edit pala ng Mamang. Mamang, So, kasi sabi ko, nung napanood ko yun, sabi ko, ang galing siguro nag-work ng side by side yung director, production designer, and yung editor. Kasi parang mahirap yung cut na Kasi one location lang. one location, One location iba-ibang characters. Tapos parang everything is made up din. Spoiler alert. Made up sa utak ni Mamang, di ba? Yung mga characters. So, how was it? Saka reflected sa production design yung pagka-artifice nung Nung piece by piece no ano. So, paano can you share Paano kayo us your nag-coordinate? experience nun? Actually, wala ako sa shoot. Dumadalaw lang ako. Kasi kasabay yun na ang Kuya Wes. Sa Kuya Wes, kasi magkalaban yung dalawang. Sinimalaya pareho yun eh. Oo. May producer din ako sa Kuya Sa Kuya Wes, Wes. tsaka editor din ako. So, dun sa Mamang, kaya nung in-edit ko siya, nung binigay sa akin yung materials, fresh talaga siya sa akin. Wala akong bias kung gaano katagal shoot yung mga eksena. So, nakita ko lang siya nang walang bias, nang hindi ko On mas instinct naramdaman lang. ko siya. Mas dinaan ko siya sa ramdam. Sa pakiramdam ko rather than being practical about Yung the edits. I see. Since may mga ka naman din, before we go with the next or for the last questions, quick rundown ng mga nagawa mo ng films. Like, masabi? Like, for example, yung first short film. Okay. Which was? Una kong talaga, sabak. Sa Cinemalaya kasi ako after graduating kasi, gumawa ako ng short. Tapos pinasa ako sa Cinemalaya, tapos hindi ako natanggap. So medyo nalungkot ako. Parang para sa akin ba ito? Agang drama, isa pa lang naman yung nagawa, diba? Tapos, nag-edit ako ng Purok 7. okay. Ayun. So ako nag-edit nun. Kami Productions yun, literal. Tapos after that, gumawa ko ng short film, yung Eyeball. Si Nico Antonio Artista ko, tsaka si Alcris Lulura. Cinemalaya yun. Short film. Napanood ko yun. Ay, sorry. Even earlier pala, even before Purok 7, ako yung nag-edit ng Pasahero na short film sa Cinemalaya. Ayun. Then after Eyeball, may year na walang full-length ang Cinemalaya. 2015, I think. 2015. So, yun yung ginawa ko, yung part ako ng Anatomiya ng Pag-ibig. Yung Lope segment yung sa Lope akin. na segment. Sa Anatomia, Anong specific segment ulit? yung Lope. 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 Yun ba yung si Sari? Hindi. Hindi. Na, Yung sa akin is yung Si sa Lope. Erlinda Villalobos tsaka si si Erlinda. Mark Justin Alvarez. Yeah, I si remember. Lope, si Maglola. Erlinda. Oo. Maglola sila na ayaw nung lola na kumain ng tinola yung bata. apo niya for breakfast. So nagalit yung lola niya. So yun, after nun, the following year, yun na yung Kiko Boxingero. Then, after that, yun na yung Kuya Wes and Mamang. And then, ayun, Edward, yung pinaka-recent. Tsaka Chanters pa. Ay, Chanters pala, yeah. Q Sa- Cinema, 2017. Ka-year yun ng Kiko Boxingero, 2017. Kamusta yung collaborative relationship mo with kay Direk James Mayo? Ayun,
Ayoko talaga katrabaho yun eh, pero joke lang. Nakikinig. Sobrang ano ko yun. Ayun siya sa likod. Parang kapatid ko yun. Ano yan? Cute. Sabay kaming, sabay kaming naranasan namin yung hirap ng kung paano pumasok sa industry. So kami yung saluhan. Kaya kung mapapansin nyo, sa start, para nung Kiko, ako yung director, siya yung producer. Nung Chanter, siya naman yung director, ako naman yung producer. So salitan, kasi wala kaming choice. Pero ngayon, medyo may kanya-kanya na kami project. So mga busy na din kasi. So ang nagiging support group na lang kami. Pabasa naman nung script ko, tingnan mo nga kung anong tingin mo. Mas ganun na siya. So, gusto ko yung ganun na meron kang mapagkakatiwalaang person na industry. sobrang magiging honest sa'yo. Kung pangit. Hindi, ano ba to? Ikaw ba to? Ba't ganito? Ganyan. Ganun. Tas, di ba, since nag-PPT ka na din, tas hindi malaya, yun na nga, yung question ko earlier, na nire-reserve ko sa mga director. Ano yung pinaka-memorable na question na lagi nagka-come up sa Q&A? Let's say for Kiko Boxnero and for Lagi. Edward. Laging tinatanong. Laging tinatanong. For Kiko, abroad, kasi nag-international festivals yung Kiko, di ba? Tataka lang sila kung bakit kailangan magpatuloy yung Pilipino. Yun yung tanong nila talaga. As in, ulit-ulit na tinatanong nila sa'yo. Kasi sa US so parang Problema. Mandatory. Oo, sa kanila parang hindi kasi Tapos, mas cultural yung tanong nila. Kasi simple lang naman yung narrative nung Kiko Boxingero. So, sa Edward, actually, parang wala pa naman akong na-attend. Ano ba? Yung I think mas bakit ko siya saan ko hinugot bilang hindi ko naman siya napagdaanan. Ang lagi ko naman kasi sinasagot dyan, mas parang someone na looking from the outside, diba? Na mas hindi ko siya naranasan, pero yun nga yung mas painful kasi nakikita ko yung pain ng mga tao. Mas nararamdaman ko kasi bakit yung mga nakaranas nito hindi sila nagrereklamo, masaya sila. Kaya kung mapapansin nyo dun sa Edward, yung mga characters dun, hindi sila nagrereklamo. Parang tanggap kasi nila yung sitwasyon nilang gano'n, na sa ilalim sila matutulog. Wala lang sa kanila yun. So parang ako, bakit gano'n? Hindi normal yun. Ba't di kayo sasalita? So dahil di ko siya na-experience at alam ko yung tama, mas nararamdaman ko yung pain. Mas nararamdaman ko yung pain. Parang napansin ko lang na lately may mga pelikula na nagde-depict ng kumbaga suffering ng isang tao. May mga ibang films na hindi nila nagagawa ng tama yun. Na tipong masyadong na-emphasize yung pagdurusa ng character. Pero dito sa kunyari sa Edward, lumalabas yung pagka-humanity ng character. I guess kaya parang gumana siya for me. I think mas siguro with that case, mas effective yung na i-observe mo yung lalabas mo yung sarili mo doon. Ilabas mo. Ang weird, no? Kasi usually, di ba, pag nag-empathize ka, it's you coming in. Oo. Pero yung films lately... Actually, yun din yung bilin ko kay Luis, kay Edward, na may mga scenes, kasi ang dami, ang bigat. Siyempre, milyo pa lang, parang, ay, malungkot to. So, sabi ang bilin ko sa kanya, huwag kang maawa sa sarili mo. So, laging, yun yung reminder ko lagi sa kanya, huwag kang maawa sa sarili mo, huwag kang maawa sa sarili mo. Kasi, yun yung, never dapat nagre-reklamo yung character. Kasi once magpaawa ka, wala na, parang sira na yung buong pelikula. Oo, parang naman magiging miserablest na siya. Oo, parang naman. Parang, yun yung, kasi siguro naging effective siya sa'yo kasi yung responsibility ng pagkaawa nalipat sa kanya. Oo, sa audience. So, parang point of view ko siya in a way. Which is more effective kasi yung parang, ay, naiiyak na sila ba't ako iiyak? Oo. Parang ganun. May isa ako napansin na aspect sa Edward na nagustuhan namin ng kasama ko si Eugene. Yung paggamit niyo sa soundtrack ng saxophone. Bakit ganun yung gusto niyong musical parang tone para doon sa film? Ayoko kasi siya maging typical
Normally kasi gitara yan. Or strings. Strings, di ba? Bigat, ganyan. So, naghanap talaga ako ng Bali din. And honestly, ang pinaka-influence ko, nag-umpisa yung germ ng music sa, nakikinig ako one time ng Radioactive sa Go Project na gumagamit sila ng saxophone. So, parang yung tunog kasi ng Radioactive, di ba? Parang ang fun, makulit siya. At the same time, seryoso siya. May pinipinpoint siya na may statement siya, di ba? So, yun yung nilaro ko doon. At saka parang ang sarap din baliin nung, pag sinabi mo yung saxophone, parang feeling mo kasi hotel siya or sexy. Yun nga exactly. sexy. Parang yung sabi Seductive, ganun. yung sabi ni DJ doon sa Cinemalaya episode, parang naging hotel yung ospital na parang nag-check-in yung mga pasyente. Na parang comforting yung dating. Oo. Pero, the reality is talagang nandun ka dahil may sakit ka. Oo. You don't go into a hospital dahil masaya araw mo. It's most of the times one of the worst days of your life. Kasi, mau-hospital ka na. Oo, tama. And even si Agnes, di ba? May line siya doon na ayoko na umalis dito kasi libre pagkain, may higaan ako, may shelter ako, ganyan. So, ayun, parang ganun nga yung naging mentality. At totoo yun, nangyayari yun. Nagpapa-confine yung mga ibang Marami nagsistay doon. tao. Merong mga tao, personal experience. Sa public. May mga tao na iniiwan nila yung kapapanganak or may sakit na maano yung bata. Iniiwan nila yung bata doon. May isa kaming patient sa Pedia Ward. Sa PGH. As in, lumaki siya doon sa PD ward? pinalaki siya sa Pedia Ward ng mga nurses. So, yung mga nurses lang yung nagpapakain sa kanya. Sila yung naging nanay ng bata. Samantala ko nung nanganak si Queen, 3 araw akong zombie. Nahanap ko siya. Asan yung kapatid ko? Private yun At tapos di nila binibigay sa akin yung kapatid ko. Asan yung kapatid ko? Naiwan sa emergency room. Susunduin ko. Tapos super long-term patients. Like, Alam ko sa orthopedic, nung research na, parang merong 13 years na siya doon. Pasyente. Kasi iniwan na siya ng pamilya niya. Bumalik na, may asawa na. Basta alam, ang dami ng pinagdaanan ng pamilya, doon pa rin siya. hindi siya Kasi pag inuwi nila, mas di nila maalagaan. Actually, yung pelikula nga, sobrang, sa dami ng na-research namin, sobrang dami naming gusto pang ilagay na kwento. Pero, siyempre, magmumukha ng masyado ng statement yung pelikula, masyado na marami. So, namili lang kami ng mga interesting na pwedeng pumasok sa point of view ng isang bata. So, yun. Punta tayo dun sa character ni Agnes, yung kay Ella Cruz. Yung parang backstory niya is not directly addressed. Parang medyo lang yung kwento niya kay Edward. Na tipong naka-belt bag siya. So ano ba siya? Barker ba siya? Or nagbebenta sa kalye? Parang in conceptualizing her character, ano yung inisip mong parang backstory niya? Actually, buo siya talaga. In-edit out lang yung backstory niya. Okay. Nabanggit niya yun na dun sa isa sa mga conversations nila ni Edward, nabanggit niya yun, nakwento niya yun. Pero we decided na wag na siya isama kasi kung point of view siya ni Edward, bilang napaka-pure ni Edward, di ba? Ayun yung tingin ni Agnes kay Edward din sobrang pure, parang you don't deserve someone like me, ganyan. Sweet summer child. So kung point of view siya ni Edward, hindi nagmamatter kay Edward yung ano yung past mo, anong masamang tao ka ba, yung mga nagawa ka ba before. Wala, ang nagmamatter lang kay Edward is in love ako dito sa babae nito. Yun lang. Ganun siya ka-pure. How was your collaborative work with Direk Joyce Bernal? Si Direk Joyce. Kasi siya yung creative producer. Yes, si Direk Joyce Bernal ang creative producer namin. Sobrang para akong nag-master class. Kasi, syempre, idol ko siya. Lumaki ako ng pinapanood yung mga pelikula niya. Tapos, dito, sobrang wisdom more than yung, hindi lang yung creatives yung wisdom niya kung paano i-handle yung mga bagay-bagay sa set, tsaka yung confidence na binigay niya sa akin. Kasi, ito yung parang baby project niya kasi ito yung una niyang parang baby project. Siya lang yung tinaya niya yung pangalan niya sa akin. Second film ko pa lang naman to, di ba? So, ayoko din naman siya biguin. So yung doon,
ang laking guidance niya, especially sa post. Parang dati editor ako, parang feeling ko, kaya ko yung edit yan, ganyan, kaya ko yan, kahit naubos na yung oras namin sa post. Pero nirealize ko nung kasama ko na siya sa editing, parang grabe, ang dami ko pa palang kailangan matutunan. Kaya pala siya Joyce Bernal, alam mo yung gano'n. Kasi iba pala talaga yung touch niya. Parang, so yun, ang dami kong natutunan at both sa paggawa ng pelikula at actually even sa pag-survive sa industry. Dami. So hanggang ngayon mentor ko siya. So very thankful ako doon. Spoiler alert. So I guess without going into specifics, may isang scene doon na may bangkay na tinatangay. Could you tell us a bit about kung bakit nyo finit in yun into the story? Instead na, alam mo yun, nakita lang sa ER yung bangkay, tas yun na. I think coming of age kasi siya eh. So, gusto ko talagang pahirapan si Edward. Yung character niya talaga. So, at saka yung idea din kasi ng hospital is walang may kasalanan doon sa hospital. Even yung morgue attendant. Aha. Hindi niya kasalanan na kailangan niyang gawin yun para mabuhay. Kasi meron din siyang pamilyang pinapakain. Kumbaga kung iisipin mo, kung ikaw yung morgue attendant, kasi lahat sila underpaid, di ba? Oo, totoo naman yun. Underpaid, understaffed. So, anong unahin niya? Yung buhay na pamilya niya o tong patay? So, based din siya sa research. Kaya tayo nagkaroon ng necrophilia law. Diba? Anti-necrophilia. Dahil may law. mga ganun. Kasi may mga ganung cases. So, gusto ko lang talaga ipakita yung iba-ibang Aspeto. mundo sa loob ng hospital. Mula sa buhay hanggang sa patay. Hanggang sa patay ka na, patayin ka pa. Saka parang yung moral compass mo kapag survival Oo eh. Tsaka, mode ka na, ganun. Ecosystem siya eh. ecosystem siya. And kung mapapansin mo si Agnes doon, di ba? Ayaw niya pinag-usapan nila, ayaw niya na magnanakaw. Ayaw na Galit na magnanakaw. galit siya. Pero later on, yun yung binali ni Edward. Na, kumbaga, batas. Ninakaw niya yung bangkay ni Agnes to save Agnes. So yun, na-spoil na yung pelikula, di ba? Okay lang. Manood ka pa rin ha. Manonood pa rin ako. Wala nga lang sa Mamonitor akin ka yan. namin ha. Tapos magugulat na lang ako, ay, nangyari yun. Gagano. I-message pa kita, Direk, ba't mo gano'n? Parang wala nangyari. Actually, mahirap din yung scene na yun pala. Kasi morgue. Ayun, pumunta ako sa iba-ibang morgue. Morgue. Nakita ka na. Bilang taong natatrabaho sa mga morgue, kasi yung subspecialty ko ay, yun nga, kami yung mga nag-autopsy ng mga pasyente. Oo. Kapag, Can relate. kasi siya eh. Marami na ako nakikita ng patay na katawan. So, legit naman. Legit yung makeup. Malungkot nga doon yung nagpunta ako sa PGH, tapos may sign doon na 8 hours lang pwede maiwan doon yung bangkay kasi walang freezer yung hospital. Totoo yun. Sira yung freezer ng So, hospital. gagawin Kasi sa iba? mabubulok yan slowly. Oo. Edward 2. Ang laki-laki ng PGH, di ba? Oo. Tapos yung morgue nila, napakaliit lang. Late lang. Kasi sobrang Actually, liit. kasi yung personal experience, meron akong close relative na namatay doon. Sa PGH. Talagang sabi ko, nakita ko yung parang hindi ako pumasok. Nakita ko lang yung morgue. Parang, yun. Yun na yun. Medyo yung iba kasi yung morgue doon taas yung morgue sa amin, sa department na. Pero yun nga, sana ma-renovate din yun. Oo. Tsaka pinunta ako siya one time eh. Kasi nagpunta muna ako ng PGH. Holiday. Yun nga yung ER sarado kasi nire-renovate. Ang sakit ko nun, gastro. Di ba, gastro? May ulcer ka na. Oo, ulcer. Nilakad ko ng pagkalayo-layo yung original na entrance tsaka yung bagong entrance. Di ba, ang layo nun? Tapos nakita ko yung mga nakapila. Di, sige, okay lang. Punta ko na lang si Jan. Sabi ko. Yung pilahan doon, Oo, mga kasi parang madaling araw yun. may mga ketong, tapos may mga ganun. Parang ko, sige sila na lang, parang sa akin, internal na. Kaya na ng diatabs to, parang Parang kaiga na nga sila sa bangkay. May dala silang unan. Oo, sabi ko May dalang cardboard yan. Oo. Yung una ko dyan. Tapos parang yung
sa admin, parang, ano sakit mo? Parang gano'n, parang, Oo eh. may sakit ka? Ito nga, itong mga to, parang gano'n yung itsura. Parang, hindi, okay lang ako. Hindi mo rin naman masisi yung mga nurses kasi gusto naman nilang tumulong kaya lang ilan lang sila eh. Oo. Tsaka ang dami. Ang dami talaga kasi. Tapos, ito parang, babawasan pa yung budget ng PGH Oo nga eh. for next year. Ng magpa 500 million pesos ang mawawala. So, ang laki nun. Pakalaki mo. Eh, yun ang pinupuntahan ng lahat ng Tao. tao sa Pilipinas nga eh. May in-joke kami na, na pag sa Cavite ka, punta ka diretso ka PGH. Diretso ka PGH. Walang ospital sa Cavite. Sa akin, meron kami na interview sa probinsya to. Sabi niya, yung nurse to, ayaw na nga niya dun sa ano. Hindi nga alam, parang sabi niya, pag gusto mong mamatay, dito ka magpa-confine. Sabi niya. Gano'n na siya ka-jaded. Na, kasi isa lang siya eh. Minsan daw dalawa yung nag-code. So, anong gagawin niya? Oo. Hindi naman siya pwedeng magano. Oo. Hindi nga kaya ng isang tao yun eh. Oo nga. Team yun. Team yun. At nangyari na yun sa amin dati, parang ako nagsi-CPR ako, biglang may naano dun sa kabila. So yun yung ano namin dun sa ERC, kung saan namin pakita, ay yun. Na yung panood. ganun ka. Pahabol pala na question ni Jim, actually about Kiko Boxingero to. Okay. So, di ba tinanong namin kung first choice ba si Luis? Ito naman, si Noel Comilla Jr. naman. Siya ba yung first choice for Kiko? Si Noel, napansin ko siya sa isang theater play sa CCP. Yung Prinsipe Munti. Oh, okay. Yung rerun yun eh. 2015, I think, 2016. Ayun, siya yung lead doon. Siya yung Little Prince. So, ayun, katulad nung, yung process ko, may mga nakabullets ako in mind na actors na papatawag sa auditions. So, during that time, parang dalawa silang pinagpipilian ko na pinatawag ko. So, nung auditions, medyo matagal din yung doon eh. May first, second, third. Pero in the end, parang sa kanya din sumwak talaga yung role. Mas bumagay sa kanya. So kung first option siya, siguro first, second, parang ganun. Medyo torn ako that time nung hindi ko pa sila nakikita, nung isa pang bata. Okay. Ito sobrang showbiz na tanong. May nagsasuggest, after nitong, kasi ang daming great performances from young actors ngayong taon. Parang may nagsuggest na gumawa ng parang pelikula starring si Noel Comilla, si Luis Abuel, tsaka yung bata sa John Denver Toynbee. Oo, yung tatlo. Okay. Parang kung magkaganong pelikula, ano ba magandang plot? Oo, silang tatlo. Father son. Joke. Others, kakapatid sila. Na hindi nila alam. Teleserye pala. Ano ba? Hindi ko alam eh. Pero, Ano bibigay mong plot sa kanilang tatlo? ilang tatlo. Parang magkaka-age sila, no? More or less. Oo. More or less, nasa teenagers sila lahat eh. Markada. Barkada na coming of age na baka pwede yung Anong brainstorming ba? Ako naisip ko lang kung kunyari ako yung tatanungin. Wow, siningit na lang yung sarili ko. Promotion. Alay mo. Yung kahit ang tawag doon? Yung book siya. The Kite Runner? Ayun, The Kite Runner. Maganda yun. Nakaiyak yun. Yun lang. Maganda yun. O, diba? Ang tipid ng sagot. Actually, ang ganda ng book nun. Oo. Mas gusto ko yung, hindi ko alam. May father issue sila tatlo. Tapos nagtitipon-tipon sila sa Iba-iba silang nanay. Nagagawa nila yung tatay nila. Hindi, parang maganda silang feeling ko nga barkada film na coming of age na survive. Parang yung mga bata. Filipino. Lord of the Flies. Lord of the Flies. Parang interesting yun Lord of the Flies. Maganda tayo, fast talk. Chocolates or... Sex. Boy Abunda. Kahit hindi kasama sa choice. Chocolates or picture frame nga itatanong. Sex. Ay, sorry. Nadulas. Lalagay ko yun sa description. tayo? ABS pa naman tayo. PG na. Ano pa naman kami. Pambata pa naman yung pelikula. Yes, so guys, by the way, for our 5 listeners, 1 viewer,
one reader. One reader. Ganun katipid yung audience namin. Mga ganun pa-fluctuate yung ano eh. Oo, oras mo na, gano'n. So yun guys, Edward. We are, by the way, kung saan tayo unang binan na lugar, na ABS-CBN. Nandito kami ngayon. Sa Channel 7 naman tayo next time. Galing Isa-isahin natin yung studio hanggang maubos. Galing kami ng mga trabaho, galing kami meeting. Charot. So yun, guys. Ayan. Panoorin po natin, Edward. Panoorin niyo po ang Edward dahil pinaghirapan namin siya. At katulad ng ibang pelikula na pinaghirapan din naman. Sana ma-enjoy niyo siya dahil bukod sa meron siyang sinasabi ay feeling ko naman entertaining siya. So, yun lang po. Supportahan natin ang sariling atin. Yeah. Napaka, Hashtag 100 years Department of Philippines. Tourism naman. Hashtag 100 years of Philippine cinema. Yeah. So yun, let's go to our last segment. Yeah. Very short lang, siguro 10 minutes lang. What TV show, movie, book, or like piece of music have you watched, read, or whatever recently? Tapos sabihin nyo kung kamusta siya. Yan. So start tayo kanina. Ayan. Top ano? Most recent film ba? Film. Film na lang. Sige. Film. Huli ko napanood yung sa PPP yung Lola Igna. Actually, yun lang napanood ko. Unfortunately, yun lang yung nakayanan ng oras ko. Lola Igna. Nagustuhan ko siya. Actually, rough cut pa lang napanood ko na yun eh. Nung napanood ko siya nung gala screening, sobrang laki nung in-improve. At saka sobrang nagulat din ako kay Eduardo Roy, kay Edong, kasi first time ko siya makitang gumawa ng heartwarming na kwento. Kasi sanay tayo sa kanya na very gritty, na ang dark. Oh. Ito ang heartwarming. Yun yung hilig kong actually ang gusto ko talaga Lola tsaka bata. Yun talaga yung gusto kong na pelikula. So, nako, target market kayo doon. Target market ako doon. Kahinaan ko talaga sa pelikula ang maglola. 'Di ba? As in sobrang ako din eh. So, ayun. Sabi ko sa kanya, huwag niya ako gawa ng trabaho kasi yun yung kaya kong gawin. Doon na siya sa madidilim ng pelikula. doon ka na sa niche mo. Doon ka na sa okay ka na doon eh. Okay. So, lagi niya akong tinatakot na antay mo ako magbata. Lagi niya akong ginagawa. So, huwag ka nga. Sabi ko, so, yun. Ayun. Ako naman, sa FX kanina, street food. Actually, dahil sa traffic, so nakakatapos ako ng mga Netflix na series, gano'n. So, siguro share ko na yung episode ng street food kanina, yung sa India. Yun na lang. As usual, si David Gelb, tsaka si Dane Lilligard, which is yung producer niya, ang galing lang maghanap ng stories eh. So, parang, yung sa Cebu doon na episode, or Filipina episode, hindi mo akalain na parang walang turo-turo doon eh. Ang feature talaga nila mga may impact sa community. So yun. In fairness, parang in-uplift niya yung mga street foods nga. So I think dapat paggagawa ng documentary or show about a place or something, sana yung dito din. Although I think tayo naman kaya natin gumawa ng ganun. Sana mas kasing enriching ng ganun. Pag mga lifestyle na magazines dito na yun lang naman. Ayun. Yung akin naman, series din actually. Kasi wala pa akong napapanood na bagong pelikula since last time. Ang pangalan ng series na to sa Netflix, The King's Avatar. Cartoons? It's a Chinese live action drama na tungkol siya sa esports. Kung alam niyo yung esports. May isang guy na sobrang galing-galing niya sa isang game. Parang MMORPG siya. Sobrang galing niya doon. Tapos part siya ng isang championship team. Tapos dahil sa pera, natanggal siya doon. Tapos dahil sa kontrata niya, dahil na-break niya yung contract niya, hindi siya pwedeng maglaro for 1 year sa other teams. So, naging siya, pumunta siya sa internet cafe next door. Tapos, naglaro siya from the ground up. Gumawa siya ng bagong character. Tapos, nakakatuwa siya. Kung mahilig ka sa esports, kung mahilig ka sa Chinese dramas,
Series siya. Something for Series siya. Yan. Netflix, 40 episodes. Per episode, mga 40 minutes. Oo. Grabe, ang dami ko nang napanood dahil sa traffic. Kasi 4 hours yung biyahe ko everyday. 8 pala. Times 2 muna. So, Grabe. Parakit buta sa oras eh, no? Oo. As in yung diagnosis, natapos ko yung diagnosis eh. Tama. Para siyang house. Pero Medical. real time na ano. Actually, yung babae doon, yung real, yung parang Siya basis yung para kay consultant house. ni house. Maganda yun yung parang kina-crowdsource nila yung yung diagnosis. Tsaka si yung Inside Bill's Brain. IT related. Bill Clinton ba to? Si Bill Gates. Gates. Ang galing niya. Like, ang dami ko natutunan sa kanya. Na 37 books in a week siya na mga binabasa niya. Grabe. Bill Gates ka ba or Steve Jobs? Both. Nerd ako eh. Gusto ko sila parehas. Parang sige mag-away kayong dalawa, gano'n. Go! May arena eh, no? Ako yung Parang mediator Hunger na Games go. eh, no? Ayan, magtatayan kayo. Sinong mas magaling sa pag-meditate? Si Steve. Sa utakan, si Bill. Ganun. Design, si Steve. Ganon. Ganon. 1 point lang. Ayan guys, so ayan, Top, thank you very much. Thank you, Thank you. Sobrang enjoy. Yan. So, Newfound friend. our friend. Ayan. Yes. Come to us anytime. Yes. Wow. So until the next episode, which is very, very soon. Yes. Yan. We'll see you guys next time. Bye-bye. And Bye-bye. watch. Bye.